Magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at tagasuporta sa inyong YouTube channel. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari taong 1990. Madalas po akong nakikinig sa mga kwentong itinatampok po ninyo sa inyong YouTube channel. Kaya naisipan ko rin po na sumulat sa inyo para maibahagi ko rin sa lahat ang nakakatakot na karanasan namin ni tatay. Nang lumipat po kami sa baryo ng Santa Rosa, nung una, ang buong akala ko po ay inilalayo lamang ako ni tatay sa aking mga kaibigan na may hindi mabuting impluensya sa akin. Palagi po kasi akong napapasama sa gulo kapag sila ang kasama ko. Pero nang kami ay makarating sa baryo, natuklasan ko po na doon din pala nagpunta ang aking ina at ang kapatid na 17 taon nang nawawala. Sa una po na pagtira namin doon ay payapa naman ang lugar. Ngunit hindi nagtagal, unti-unti naming nakikita ang tunay na misteryong itinatago ng mga tao sa baryong yon na hanggang ngayon ay hindi ko po makakalimutan. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Waldo. At ito ang aking kwento. Alam ko nagulat ka sa biglang pagdedesisyon ko na lumipat tayo sa baryo ng Santa Rosa. Mabuti naman po at alam niyo, tay. Gusto ko pong malaman kung anong dahilan at biglaan po ang pasya niyo. Marami akong dahilan, anak. Inilalayo lamang kita sa mga kaibigan mo na hindi magandang impluensya sa'yo. Palagi ka nalang napapasama sa gulo. Natutuwa ka ba ng ganon? Na tinatawag ka nilang birador? Tay, ipinagtatanggol ko lamang po ang aking sarili. Hindi po ako lalaban sa kanila. Lumalabas po na duwag ako. At kapag hinayaan ko naman po sila, baka ako naman po ang pinaglalamayan ngayon. Kaya nga iniiwas na kita sa kanila, anak. Hindi sa lahat ng oras ay palagi mo may pagtatanggulan yung sarili. Paano kung bigla na lamang may tumaydor sa'yo? Iisa lang ang buhay, anak. Kaya sana'y mag-iingat ka. At bilang ama mo, masyado na ako nag-aalala para sa'yo. Kaya tama lang ito naging desisyon ko, ang lumipat sa baryong yon. Hindi po ako naniniwalang yun lang po ang dahilan nyo, tay. Sa palagay ko po, meron pa po kayong hindi sinasabi sa akin. Ay nako, Waldo. Bahala ka na sa gusto mong isipin. Teka, bakit naman hanggang dito nakasukbit ang itak mo sa bewang mo? Kaya siguro pinagtitinginan tayo ng mga tao kanina Dahil dala mo yan, itago mo na nga yan. Tay, pati ba naman to, pinakikialaman niyo pa? Hindi kita pinakikialaman. Ilagay mo sa tamang lugar ang pagdadala mo ng itak. Para ka namang sasabak sa gira niyan Nasa loob tayo ng buso. Baka mamaya niyan umakyat dito mga pulis. Tapos isipin nila na may binabala kang masama sa mga pasahero. Uso pa naman ngayon ang huldapan. Pero tay, hindi po kasi ako komportable kung wala po to sa bewang ko. Para bang palagi po ako nag-aalala. Ay nako. Sige na, itago mo na yan. Mamaya mo na lang isukbit yan kapag nakarating na tayo sa baryo. Sige na. Pabira naman talaga, oo. Ako pinakabahan sa ginagawa mo Sige na nga po, tatago ko na po. Baka kung saan pa makarating ang usapan natin. Mabuti naman, para naman mapanatag na ang kalooban ko. Sige na, itago mo na yan. Oo na po. Ay tay, maiba ako. Sigurado po ba kayo dun sa lugar na pupuntahan natin? Oo naman. Maganda sa lugar na yon. Sabi ni Aling Tess. Tahimik, malayo sa gulo, at malayo sa mga kaibigan mong pasaway. Ang sabi niya, marami raw ang pumupunta sa lugar na yon at hindi na raw bumabalik. Ibig sabihin daw nun, nagugustuhan nila ang lugar, kaya ayaw na nila gumalis.
Ay nako, para sa akin, baka meron din na ibang dahilan kung bakit hindi sila nakakabalik. Tay, mahirap po maniwala sa taong hindi pa naman yata nakakarating ng Santa Rosa. Hindi yun ang iniisip ko, anak. Tiwala ako na magandang lugar na yun at habang tama yun para sa ating dalawa. Ay nako, wala na talaga akong masasabi sa inyo, Tay. Planado nyo na ang paglipat sa baryong yun. Kaya lang po, nag-aalala po ako. Para kasing nakakatakot sa lugar na pupuntahan natin eh. Bakit mo naman nasabi yan, anak? Hindi pa nga tayo nakakarating sa lugar na yun. Tapos sinuhusgaan mo na kagad. Kita naman po, tumingin po kayo sa labas ng bintana. Kanina pa po tayong bumabiyahe, pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong nakikitang bahay sa gilid ng kalsada. Kahit tao man lang sana na naglalakad. Maliban sa malawak na talahiban at palayan, wala nang ibang magandang tanawin sa lugar na to. Sus, ikaw lang ang gumagawa ng dahilan para takutin ang sarili mo. Hindi na ako nagulat na ganyan ang itsura ng lugar na pupuntahan natin. Dahil dati akong laking probinsya, anak. Ganito talaga ang itsura, lalo na at liblib ang baryo ng Santa Rosa. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Tinatakot mo sarili mo eh. Pero tayo hindi ko kayang gawin yun, ang hindi mag-isip. Tignan niyo naman po ang itsura ng mga pasahero sa unahan ng upuan natin. Ayun ho, yung matandang lalaki na may katabing buntis. Kanina ko pa po napapansin na panay po ang linga sa paligid. Ganon din po rito sa tapat ng upuan natin. Napapansin niyo po ba ang dalawang lalaki na panay ang tayo at tingin sa unahan ng sasakyan? Halata naman sa kanila na nag-aalala rin sila sa lugar na pupuntahan natin. Kung nag-aalala sila, eh bakit hindi pa sila bumaba at wag nang tumuloy? Ay nako, basta alam ko, tumigil ka na sa kapapansin mo sa mga kasama nating pasahero. Pati ako kinakabahan sa mga pinagsasasabi mo eh. Tay, sinasabi ko lang naman po kung anong napapansin ko. Sanay ako sa pakikihalubilo sa mga tao, kaya kabisado ko kung anong ibig sabihin ng kanilang mga kinikilos. Natitiyak ko po na pareho kami ng nararamdaman. Nag-aalala rin po sila sa itsura ng lugar. Kahit na ano pa ang itsura ng lugar na pupuntahan natin, hindi na magbabago ang desisyon ko, anak. Doon na tayo titira at huwag ka nang kumontra. Tay, magsabi nga po kayo sa akin ng totoo. Ano po ba talaga ang totoong dahilan at gustong-gusto niyong lumipat tayo sa baryong yun? Gusto kong hanapin ang iyong ina at ang iyong kapatid. Ano po? Pambihira, sinasabi ko na nga ba't meron kayong ibang dahilan eh? Eh bakit po natin nahanapin si nanay? Hindi po ba't iniwan niya tayo? Niloko po niya tayo. Ang sabi niya bibisita lang siya sa kanyang mga magulang. Pero anong ginawa niya? Hindi na siya bumalik. Hindi mo ko naiintindihan, anak. Kahit 17 taon nang nakakalipas, ay umaasa pa rin akong muli ko siyang makikita. Mabubuo pa ang pamilya natin. Pero tay, iniwan niya po tayo. Wala na tayong naging balita mula sa kanya. Kaya imposibleng mabuo pa po ang pamilya natin. Kung nalaman ko po kagad ang totoo niyong dahilan, mas lalo akong hindi sasama sa inyo eh. Hindi po ako makakapayag sa gusto niyong mangyari. Tay, bumalik na po tayo. Huwag na po nating hanapin si nanay. Tumahimik ka nga. Nanay mo pa rin si Marisa at kasama niyang kapatid mo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa akin at hahanapin natin sila. Wala na akong nagawa nang sabihin yun ni tatay. At pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang paningin sa labas ng bintana. Indikasyong ayaw niya nang pag-usapan ang tungkol kay nanay at sa paglipat namin sa baryo. Habang nasa loob kami ng sasakyan, ay hindi ko maiwasan ang hindi suriin ang lugar na aming dinadaanan. Maging ang ibang tao na naroroon ay hindi rin napapakali sa kanilang upuan. Pagkalipas ng ilang oras na pagbiyahe, sa wakas ay narating namin ang unang tigilan ng sasakyan. Kami ang unang bumaba ng bus. Pag alis ng bus, ay natuon sa amin ang atensyon
ng mga taong naroroon. Bumundol ang kaba sa aking dibdib nang mapansin ko ang kakaiba nilang pagtitig. Mula ulo hanggang paa ang tingin nila sa amin na para bang sinusuri nila ang aming pagkatao. Maya-maya pa ay napako ang atensyon namin sa isang matandang lalaki na panay ang sulyap sa aming mga dala. Nagtitinda siya ng mais sa gilid ng kalsada. Nagkatinginan kami ni tatay. Saka kami nagdesisyon na lapitan ito para magtanong. Pagkalapit namin sa matanda ay si tatay na ang nakipag-usap dito. Tatang, mawalang galang na po sa inyo. Pwede po ba magtanong? Ito po ba ang baryo ng Santa Rosa? Tumango ang matandang lalaki bilang tugon sa tanong ni tatay. Saka nagpalinga-linga sa paligid. Pero hindi siya nagsasalita. Tuloy lang siya sa pagpaypay ng inihaw na mais. Kaya naman, inulit ni tatay ang pagtatanong. May alam po ba kayo na paupa ang bahay na maaari po naming matuluyang pansamantala? Kumunot ang noo ng matandang lalaki. Bumakas sa kanyang muka ang pag-aalala at pagtataka. Pero bigla siyang tumayo at itinuro ang direksyon sa makipot at mabatong kalsada na papasok sa kakahuyan. Marami pong salamat, tatang. Sige po, tutuloy na po kami. Halika na, anak. Nilingon ako ni tatay dahil hindi ako kumibo ng mga oras na yun. Gusto kong makita kung bakit parang kakaiba ang mga taong naroroon. Pakiramdam ko hindi na ako humihinga dahil sa labis na pag-aalala. Anak, tara na. Malayo pa lalakarin natin dahil sa tingin ko, itong lugar na to ang pinakabukana lang ng baryo ng Santa Rosa. Kaya naman, inayos ko ang aking dalang backpack. Pagkalayo namin sa mga tao, saka ko naman inilabas ang aking itak. Isinukso ko yun sa aking bewang at itinago sa ilalim ng aking damit. Pagkatapos nun, ay nagsimula na kaming maglakad ni tatay. Habang tinatahak namin ang daan, ay mas lalo kong nakaramdam ng pagkailang. Para bang may mga mata pa rin na nakatingin sa amin kahit wala naman akong nakikitang ibang tao sa lugar na yon. Tay, alam nyo, parang may mali sa baryong to. Hindi po ba kayo nag-aalala? Paano naman ako mag-aalala? Wala naman tayong ginagawang masama. Hindi tayong ibig ko pong sabihin, ang lugar na to, tay. Para bang may mali? Tignan niyo po ang gilid ng kalsada. Malalalim ang bangin. Wala akong makitang mga bahay na nakatayo at masyado pong tahimik. Hindi po ba't parang nakapagtataka? Walang nakapagtataka sa ganun, anak. At isa pa, ito nga ang gusto ko eh. Malayo sa kaguluhan, tahimik ang paligid, at kahit papano, mapapanatag na ang loob ko na mailalayo na kita sa mga kaibigan mo. Pero tay, hindi po ako mapapanatag sa lugar na to. Huwag ka na nga mag-isip ng kung ano-ano, anak. Wala ka na rin naman magagawa eh. Nandito na tayo. Bilisan mo na lang ang paglalakad para makahanap na tayo ng bahay. Sa palagay niyo po ba, tay? Tama po ang daan na to. Nagsasabi po kayo ng tamang direksyon ng matandang lalaki kanina? Oo naman. Kaya nga sa matandang lalaki ako nagtanong eh, para hindi tayo lokohin sa direksyong ituturo niya sa atin. Nakaayan na oh. May nakasulat sa arko. Ito na nga ang baryo ng Santa Rosa. Dahil nakita ko rin ang nakasulat sa arko, hindi na ako nagtanong. Ipinagpatuloy na lamang namin ang paglalakad papasok sa lugar na yon. At sa loob nun, tumambad sa aming paningin ang mga bahay na gawa sa kugon at kawayan. Malalayo ang distansya ng mga bahay sa bawat isa. At ang mga tao, abala sila sa kanilang mga gawain. Nang makita nila kami, pumasok sila sa kanilang bahay at pinagsarahan kami ng mga bintana
at pintuan. Hala, tay! Bakit po sila nagtatago? Siguro, hindi sila sanay na may dayo sa kanilang lugar. Ganun lang yun. Ay nako, hindi ko na po alam kung ano pa ang iisipin ko sa lugar na to eh. Isa pa, napansin ko po na malalaki ang katawan ng mga lalaki rito. Para bang hindi sila gagawa ng maganda, tay. Sus, lahat na lang pinapansin mo. Ano naman kung malaki ang katawan? Ay, ewan ko sa'yo, anak. Iba talaga ang mga lalaki sa probinsya, yan ang tatandaan mo. Sanay sila sa mabibigat na trabaho at sa trabahong bukid. Kaya huwag mo silang husgahan ng masama. Kapag papatuloy namin sa paglalakad, hindi sinasadyang may nadaanan kami na sugatan na unggoy. Nanginginig ang kanyang katawan at nanghihingi sa amin ng pagkain. Mabuti na lang at may dala akong tinapay na binili ko bago kami sumakay ng bus. Yun ang ibinigay ko sa unggoy na agad naman na umalis sa aming harapan. Sinundan namin ang unggoy, ngunit nawala siya sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Kawawa naman po ang unggoy na yun, tay. Parang dadalhin pa niya sa kanyang pamilya ang pagkain na ibinigay ko sa kanya. Tama ka, anak. Siguradong may pamilya siyang hahatiran ng pagkain. Mabuti na lang at may dala kang tinapay. Anak, tama yan ha. Panatilihin mo maging mabuting tao sa mga hayop. Dahil baka dumating ang araw, sila pa pala ang magliligtas sa'yo kapag nalagay ka sa kapahamakan. Hindi po ba't yun naman po talaga ang kinagisnan kong paalala mula sa inyo, tay? Ang maging mabuti sa mga hayop. Teka, tay, tignan niyo po. Ayun o, sa gawing yun. Sinundan ng tingin ni tatay ang direksyong itinuturo ko. Tumambad sa aming paningin ang maraming abandonadong sasakyan sa ibaba ng bangin. Aba, bakit naman maraming sasakyan dyan? Sayang naman, nakaimbak lang. Teka, sino kayang nagtapon ng mga sasakyan sa lugar na yan? Tay, lapitan po kayo natin para malaman po natin kung ano dahilan at itinapon ng mga sasakyan dyan. Mabuti pa nga, mukha kasing bago pa ang iba eh. Halika na! Bumaba kami ni tatay sa may hindi naman kalaliman na bangin para tignan ang iba't ibang klase ng mga sasakyan. Pagsapit namin sa kinaroroonan ng mga sasakyan, pinagmasdan namin yung mabuti. Ay, grabe! Sobrang daming sasakyan dito. Pero puro luma at sira na. Kaya siguro itinapon na lang dito. Sa tingin ko, nadisgrasya ang mga sasakyang ito, anak. Pero ang isang ito, mukhang bago pa. May bayad pa ng dugo sa mga upuan. Kawawa naman ang mga sakay ng sasakyang to, tay. Ano kaya kung pasukin ko po ang loob ng mga sasakyan? Baka lang po may makita po akong gamit na magbibigay ng impormasyon tungkol po sa mga biktima. Ikaw ang bahala. Ako rin. Titingin din ako rito sa kabila. Naghiwalay kami ni tatay. At sa aking paglalakad, nakita ko ang isang lumang jeep. Ginagapangan na yon ng ligaw na damo. Kaya pinasok ko yun at sinuri ang loob. Akma na sanang hahakbang ako ng paa nang mapansin ko ang isang lumang pambatang medyas sa sahig. Kinuha ko yun at pinagmasdan dahil may burda yun na letrang A at isinilid ko yun sa aking bulsa. Bukod sa medyas ay wala na akong ibang nakita, kaya naisipan ko na rin na bumaba ng sasakyan. Maya-maya pa ay narinig ko ang boses ni tatay mula sa itaas. Anak, tara na. Wala lamang kakaiba sa lugar na yan maliban sa mga sasakyan. Kaya umalis na tayo. Baka abutan pa tayo ng dilim sa daan eh. Mahirap na. Sige po, tay. Susunod na po ako sa inyo. Muli kong sinulyapan ang lumang jeep bago ako umakyat sa itaas kung saan ay naghihintay na sa akin si tatay. Nang makalapit ako sa kinaroroonan niya, ay tahimik na kaming naglakad. Pagkalipas ng ilang minuto,
ay nadaanan namin ang isang pangkat ng kalalakihan. Sa tingin ko ay mga tanod dahil sa kanilang uniforme at hawak na batuta. Napansin ko na pinagtutulungan nilang bugbugin ang isang binata. Nakita ko rin na pumutok na ang kanyang labi dahil sa tinamong suntok mula sa 5 tanod. Tay, kawawa naman po yung lalaking pinagtutulungan ng mga tanod oh. Hindi na po makatarungan ang ginagawa nila. Hindi na nga po lumalaban yung tao pero sinasaktan pa rin nila. Nako, masama na ang lagay ng lalaking yun, anak. Balak na yata nilang patayin ha. Tay, tulungan po natin siya. Bilisan niyo. Teka, sandali lang anak. Baka tayo naman na mapahamak. Isa pa, hindi natin alam kung anong totoong dahilan kung bakit siya binubugbog ng mga tanod. Hindi na po mahalaga yung tay. Ang mahalaga mailigtas po natin siya. Baka mapatay na siya ng mga lalaking yun At saka, hindi po dapat nila inilalagay sa kanilang mga kamay ang batas. Gaano man kalaki ang kasalanan niya, wala pa rin po silang karapatan na saktan ang taong yun. Huwag na anak, huwag na tayong makialam sa kanila. Madadamay lang tayo dyan. Hindi pwede. Hindi ko po kayang makita na mayroong binubugbog na tao sa harapan ko. Lalong-lalo na po kung wala naman siyang kakayahan para ipagtanggol ang kanyang sarili. Kung may magagawa naman po tayong tulong, bakit po hindi natin siya tulungan? Wala nang nagawa si tatay nang bigla akong tumakbo papunta sa kinaroroonan ng mga tanod. Nang makalapit ako sa kanila, ay bigla silang tumigil sa pambubugbog nila sa lalaki. Dala ng labis na panghihina ng lalaki, bumagsak ito sa lupa. Mawalang galang na po sa inyo. Pero ano po bang kasalanan ng lalaking yan at pinagtutulungan niyo pong bugbugin? Hindi na po lumalaban sa inyo Mga tanod pa naman po kayo. Ay, kung sino ka man, huwag ka nang makialam dito. May kasalanan ako sa kanila, kaya nila ako binubugbog. Kahit na pa hindi makatarungan ng paraan nila ng panguhuli sa'yo. Hindi ka naman lumalaban Kaya kayo, kung tanod kayo at batas ang pinaiiral nyo, hindi nyo dapat to ginagawa. Imbis na makinig, ay nakita kong sinipa ng isang tanod ang lalaking nakahandusay sa lupa. Kaya wala na akong inaksayang oras. Tumalon ako, sabay sipa sa mukha ng tanod na nanakit sa lalaki. Bumagsak ito sa lupa. Hindi naman yun nagustuhan ng kanyang mga kasama. Kaya sabay-sabay silang sumugod sa akin. Umatake sila sa akin gamit ang kanilang batuta. Pero nagawa ko yung maiwasan at gumanti ng sipa sa kanila. Katulong ko si tatay. Nahinarap naman ang isang matabang lalaki. Dahil 4 ang kalaban ko, hinugot ko na ang aking itak. Alam kong malalagay rin ako sa alanganin at wala silang balak na buhayin ako. Kaya naman, humanda ako sa kanilang pagsugod. Nang umatake sila sa akin ng palo ng batuta, mabilis ko yung iniwasan, saka gumanti sa kanila ng isang hataw sa pamamagitan ng pinalapad kong itak. Hindi ko sila tinuluyan na sugatan, ngunit sapat na ang pagpalo ko ng talim sa kanila upang maramdaman nila ang sakit. Bumagsak sila sa lupa at nawalan ng malay. Saka ko nilapitan ang lalaki na dahan-dahang tumayo. Ayos ka lang ba? Maraming salamat sa pagtulong niyo sa akin. Nakita ko na hindi ito makatayo ng tuwid. Pinunasan niya rin ng kamay niya ang umagos na dugo mula sa kanyang pumutok na labi. Pagkatapos ay pinagmasdang kaming dalawa ni tatay. Akala ko katapusan ko na. Mabuti na lang at napabagsak niyo sila. Nakahanap din sila ng katapat. Ay, siya nga pala. Ako nga pala si Estong. Ako naman si Waldo at siya naman ang tatay ko, si Mang Ronald. Ganun ba? Maraming salamat ulit sa inyong mag-ama. Utang ko sa inyo ang aking buhay. Teka, mukhang bago lang kayo rito Dayo lang ba kayo rito? Oo, Istong. Pero balak na naming tumira dito. Saan nyo mabalak pumunta ngayon? Ang totoo niyan, Istong hindi pa namin alam kung saan talaga kami pupunta.
Ang balak sana namin ni tatay maghanap ng bahay na mauupahan na pansamantala naming matutuluyan habang wala pa kaming nahahanap na lupa na pagtitirikan ng aming tahanan. Baka naman matulungan mo kami, Estong. Hindi namin kabisado ang lugar na to, kaya nahihirapan kami. Teka, bakit naman po sa dinami-dami ng baryo na lilipatan nyo, dito pa sa Santa Rosa, ang naisip nyo? Bakit, Estong? May problema ba sa baryong to? Basta, magulo ang lugar na to. At hindi kayo ligtas sa lugar na to. Hindi kayo dapat dito nagpunta. Hindi ko naiintindihan kung anong ibig mo sabihin, Estong. Pero nandito na kami. Kailangan na naming tumuloy. Ang mabuti pa kaya tulungan mo na lang kami maghanap ng bahay. Kayo po ang bahala, Mang Ronald. Basta, hindi po ako nagkulang ng pagpapaalala sa inyo ha. Pero dahil iniligtas niyo po ako, sasamahan ko po kayo. Sa totoo lang, Estong, kaya kami nandito dahil may hinahanap kami mga tao. Pero hindi na muna yun ang mahalaga. Kailangan na muna namin na matutuluyan ng aking anak. Sige po, total naman po mahalaga ang sadya nyo sa lugar na to. Sasamahan ko po kayo. Tara na po, sumama po kayo sa akin. Iatid ko po kayo sa bahay ni Mang Badong. Po may-ari ng bahay na uupahan at siya rin po ang sekretaryo ng barangay. Sa kanya rin po kayo magpapalista ng pangalan nyo para sa ID kung dito nyo na po balak na tumira. Teka. Bakit kailangan pa naming kumuha ng ID? Yun po kasi ang patakaran sa baryong to. Para na rin po sa kaligtasan nyo. Hindi ko pinansin ang sinabing yun ni Estong. Sumama na kami sa kanya. Ipinagpatuloy namin ang paglalakad. Pagkalipas ng ilang minuto, narating namin ang lugar na sinasabi ni Estong. Merong 5 bahay na nakatayo sa gilid ng kalsada. Itinuro ni Estong ang isang malaking bahay sa gitna. Gawa yun sa kawayan at anahaw. Yan po ang bahay na paupahan po ni Mang Badong. Yan na lamang po ang bakante. Sa tingin ko po, pwede na po yan sa inyong mag-ama. Maraming salamat sa iyo, Estong. Sige na po, pumasok na po kayo sa loob. Nang makita niyo po si Mang Badong, palagi po kasi niyang nililinisan ang bahay na yan Maraming salamat sa iyo, Estong ha. Wala nga naman yun. Ay siya, sige po. Kailangan ko na pong umuwi para magamot ko na po yung sugat ko. Sigurado ka ba na kaya mong umuwi ng mag-isa? Opo, Mang Ronald. Mag-iingat na lang po kayo ni Waldo. Pasensya na rin po kung pati po kayo nadamay po sa problema ko. Sige po, tutuloy na po ako. Ilang sandali pa ay iniwan na kami ni Estong. Saka namin binalingan ng tingin ang itsura ng bahay. Nanatili kaming nakatayo sa labas ng bakuran. Mana sanang magtatao po pa kami sa taong nagbabantay ron nang bigla naming narinig ang boses ng isang lalaki mula sa loob ng bakuran. Binuksan niya ang tarangkahan at sumilip ang isang lalaking balbas sarado. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Bakit nasa tapat kayo ng aking bakuran? Magandang araw ho. Kayo po ba si Mang Badong? Yung may-ari po nitong bahay na pinapaupahan? Oo, ako nga. Bakit mo na itanong? Dito po kasi kami itinuro ni Estong. Si Estong? Opo, siya nga po. Teka, bakit nga ba kayo dinala rito ni Estong? Kailangan kasi namin ng anak ko ng bahay na matutuluyan. Balak kasi namin na dito tumira sa baryo nyo. Kapag nakahanap na kami ng bahay na permanente naming matitiran, lilipat kagad kami. Wala namang masama kahit tumagal pa kayo sa bahay ko. Mahalaga naman ang bayad. Mabuti naman ang baryo namin na napili niyong lipatan. Maganda sa lugar namin. Tahimik at malayo sa gulo. Isa pa, matagal nang bakante ang bahay na to. Kaya kahit hindi kayo nagmamadali sa paghanap ng inyong matitiran, ayos lang. Mabuti naman pala kung ganun. Halina kayo sa loob, pumasok na kayo. Naku pagpapasensyaan nyo na kung hindi kagandahan ng bahay ko. Pero sigurado
na magiging komportable naman ang pagtira niyo rito. Maiba nga pala ako ng usapan. Napansin ko na para bang hindi kayo pamilyar sa akin. Mukhang dayo lamang kayo sa lugar namin at nanggaling pa kayo sa malayong lugar. Tama ka, Badong. Gusto ko kasing tumira sa baryo na tahimik at malayo sa gulo. Nako, ang Santa Rosa ang sagot sa lugar na gusto mo. Pero bago yun, kailangan niyo muna magparehistro sa akin sa barangay at kumuha ng ID para naman masabing opisyal na kayong residente ng aming baryo. Teka, sino nga ba kayo ulit? Ronald na lang ang itawag mo sa akin at siya naman ang aking anak na si Waldo. O sige, tutal naman at nagkakaintindihan na tayo. Ayos na ba sa inyo ang itsura ng bahay? Oo, Badong, maganda naman ang lugar. Kung ganun, bukas mo na lang ako bayaran sa upa ng bahay. Kailangan ko pa kasing umalis Pumunta na lang kayo sa barangay hall para sa ID at dun mo na lang din isabay ang bayad O bueno, bago ako umalis, ay inilibot ko muna kayo sa kabuuan ng bahay. Tumango lang ang aking ama sa sinabing yun ni Mang Badong. Nauna siyang naglakad sa amin. Kasunod kami. Sa pagpasok namin sa loob ng bakuran, bumungad sa amin ang maraming halaman na namumulaklak sa paligid. Ganon din ang matataas na puno na nakadagdag sa ganda ng itsura ng bahay. Ngunit sa kabila ng magandang tanawin na aking nakikita, hindi naman maipaliwanag ang kabang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. 1,000 lang ang upa sa bahay ko sa loob ng 1 buwan. Libre na ang tubig. Kaya lang, wala tayong kuryente rito. Meron kaming libreng gasera na nilalagyan nyo ng gas. Meron nagtitinda ng gas sa lugar na to, kaya hindi rin naman magiging mahirap para sa inyo. May karpyo ang baryo namin. Pagpatak ng 10:00 ng gabi, kailangan na nasa loob na kayo ng pamamahay nyo. Dahil kung hindi, binubugbog ng tanod ang sino mang mahuhuling pasaway. Nag-iingat lang kami sa mababangis na hayop na gumagala kapag gabi. Teka, bakit naman po bugbog ang parusa sa mga lumalabag ng karpyo? Matitigas kasi ang ulo ng mga tao rito Kapag mabait ang nagpapatupad ng karpyo, binabaliwala nila ang batas. Samantala kung tutuusin naman, ay para rin yun sa kanilang kaligtasan. Kaya naman, napipilitan kami na bigyan sila ng marahas na leksyon. Nang marinig ko yun, bigla kong naalala ang nangyari kay Estong. Siguro ay lumabag siya sa karpyo, kaya nasaktan siya. Nagkatingin ang kami ni tatay at bumakas sa kanyang muka ang pag-aalala. Siya nga pala. May mga kapitbahay kayo rito. Huwag niyo na lamang silang papansinin kung ano makikita niyo sa kanila. Para iwas away. Sige, Badong. Gagawin namin ang mga sinabi mo. Maraming salamat. Kung ayos na sa inyo ang mga napag-usapan natin, maaari na kayong pumasok sa loob ng bahay at ibaba ang inyong mga gamit para naman makapagpahinga na kayo ng maayos. Basta kapag may problema kayo, huwag kayong mahiyang magsabi sa akin Malapit sa barangay hall ang bahay ko at hindi naman yun malayo rito. Basta mga biniling ko, iwasan niyo lumabas ng bahay lalo na kung gabi na. Abay nagkalat kasi ang mababangis na unggoy sa paligid. Marami pong salamat, Mang Badong. Mag-iingat po kayo. Tumango si Mang Badong bilang tugon sa sinabi ko. Subalit, palihim siyang napasulyap sa aking mga dalang gamit. Maging ang aking bewang kung saan ay nakatago naman ang aking itak. Nang tuluyang makaalis si Mang Badong, pumasok kami sa loob ng bahay. Malinis ang bahay. Walang ibang gamit maliban sa gasera at kaldero. 2 ang silid at sakto yun sa aming 2 ni tatay. Nang maiayos namin ang aming mga gamit, ay nagpahinga kami sa loob ng aming kwarto. Pagsapit ng gabi, bigla kaming nakarinig ng huni sa labas ng aming bahay. Kaya hindi ako nakatiis. Bumangon ako at pumasok sa loob ng kwarto ni tatay. Nadatnan ko na nakaupo siya sa gilid ng katre. Ay, naririnig niyo rin po ba ang huni ng hayop sa labas? Oo naman, kanina pa. Parang baboy na gumagala.
sa loob ng bakuran natin. Tay, tignan po natin. Parang sinisira po niya ang mga tanim eh. Lumabas kami ng bahay para tignan kung baboy nga ba ang aming naririnig. Nanlaki ang aming mga mata nang tumambad sa aming paningin ang halos kasing laki ng tao na baboy ramo. Mataba yun at abala sa pagdudukal ng lupa gamit ang ungos. Panay din ang kanyang huni at napapansin ko, para bang ordinaryong eksena lang yun sa mga taong nakatira sa lugar na yon, dahil nakita ko silang pinapanood ang ginagawa ng baboy ramo. Pero agad din silang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Mukhang sanay na ang mga tao sa baboy ramo na yan ha. Wala naman po nabanggit si Ma'am Badong tungkol po sa baboy ramo, tay. Wala namang kakaiba sa hayop na yan, anak. Kaya siguro, hindi niya na binanggit. Baka mamaya lang umalis na rin yan dyan. Kung sa bagay naman po, mukhang mabait naman po ang baboy ramo at sanay sa mga tao. Hala, sige na, pumasok na tayo sa loob ng bahay at matulog. Gusto ko na magpahinga. Pumasok kami sa loob ng bahay at hinayaan ng baboy ramo sa labas. Nagtungo kami sa aming mga kwarto. Pagkatapos ay nahiga at agad din na nakatulog. Kinabukasan ay maagang nagising si tatay. Ginising niya ako dahil kailangan naming kumuha ng ID sa barangay. Mabilis naman akong bumangon sa katre, naligo at nagpalit na rin ng damit. Nilakad lang namin ang kalsada papunta sa kinaroroonan ng barangay hall. Habang tinatahak namin ang daan, ay natanaw namin sa unahan ang mga taong nagkakagulo sa nakatigil na sasakyan. Napakunot ang aking noo dahil pamilyar sa akin ang bus. Nagmamadali kaming lumapit ni tatay at tumambad sa aming paningin ang maraming patay. Tay, hindi po ba't ito yung sinakyan nating bus kahapon? Hala, Diyos ko po, ito nga yun, anak. Abay, ano kaya nangyari sa kanila? Mabagin langit, lahat sila ay pinatay. Tay, brutal po silang pinatay. Sobra naman po sinapit nila. Tama ka, anak. Wakwak ang kanilang tiyan at nawawalang kanilang mga mata at putol pa ang kanilang mga kamay. Parang nilapa ng mabangis na hayop. Bigla akong kinalibutan, anak ha. Muntik na tayo ron. Tama po kayo, tay. Mabuti na lang at nauna tayo bumaba sa kanila. Kung nagkataon kasama po tayo sa mga bangkay na yan. Pero ang tanong, sino kaya ang pumatay sa kanila? Sinasabi ko na nga ba't kakaibang lugar na to, tay? Dahil sa mga nangyari, mas lalo po akong hindi mapalagay ngayon. Parang ang hirap paniwalaan ng mga nangyari sa kanila, anak. Baka sa kanilang mukha ang takot. Sa dila lang na pumatay sa kanila. Para silang nakakita ng isang mabangis na halimaw. Hindi halimaw ang pumatay sa mga yan. Isang mabangis na unggoy ang pumatay sa kanila. Palagi siyang gumagala sa gabi. Napatingin kami sa pinagmumulan ng boses. Nakita namin na nakatayo si Ma'am Badong sa aming likuran. Nakatingin din siya sa mga patay na tao na isa-isang ibinababa sa sasakyan. Ma'am Badong, paano po nangyari to? Sila po kasi yung mga nakasama namin sa biyahe kahapon. Ah, sila ba? Naku, maswerte kayo. Nakaligtas kayo sa tiyak na kamatayan. Teka, akala ko ba sabi mo kahapon tahimik ang baryo nyo? Bakit may ganito? Yan nga ang isa sa mga dahilan ng kinatatakutan namin. Masasabi ko magandang ang aming baryo, pero palagi naman kaming ginagambala ng misteryosong pangyayari na kagaya ngayon. Ang ibig mong sabihin hindi lang ngayon nangyari to? Tama ka. Matagal lang sakit ng ulo namin lahat ang nangyayaring ito sa mga bus na pumapasok sa baryo namin. Kung meron kayo napansin na tambakan ng mga sasakyan sa gilid ng bangin, ay ganito rin ang nangyari sa mga sakay noon. Ano po bang klaseng unggoy ang sinasabi niyong pumatay sa kanila? Bakit hanggang ngayon po wala pa rin ginagawa ang kawani ng gobyerno ukol rito? Dahil hanggang ngayon ay wala pa rin naglalakas ng loob na hanapin ang unggoy na pumapatay. Teka, Badong, paano naman kayo nakakasigurong unggoy nga ang pumatay sa mga yan?
Yun ang balita. Ang sabi, ginutom raw ang unggoy ng kanyang amo. Kaya naghanap ng pagkain. Nang makatikim siya ng karne ng tao, hinahanap-hanap na niya ito at patuloy siyang umaatake sa mga tao. Ang ipinagtataka lang namin, ang inaatake lang niya ay ang mga taong nasa loob ng sasakyan. Lalo na kapag dayulan dito. Lahat ng mga sasakyan pumapasok sa baryo namin. Yun ang kanyang pinupuntirya. Ano po ang aksyon ni Kapitan? Ayun, kagaya ng ginagawa ng ibang kapitan, nagpapatupad ng karpyo. Kaya lang, nangyayari pa rin ito dahil sa mga sasakyan pumapasok sa lugar na ito. Mabuti na lang talaga at nakababa kayo bago sila inatake ng unggoy. Nakakatakot po pala ang lugar nyo. Hindi naman. Sanay na kami. Isa pa, hindi ka dapat matakot sa mga ganong klaseng nilalang. Sa tingin ko naman kaya mo ring ipagtanggol ang sarili mo. Teka, saan ba kayo pupuntang mag-ama? Hindi po ba't nabanggit nyo na kailangan po namin kumuha ng ID? Ibibigay din po ni tatay sa inyo ang bayad sa upa. Ganun ba? Sige, ang mabuti pa sumabay na kayo sa akin. Sumama kami ni tatay kay Mang Badong, papunta sa barangay hall. Pagkarating namin doon, ay napansin ko ang 5 tanod na nakalaban namin kahapon. Masama ang kanilang tingin at baka sa kanilang muka ang mga pasa. Pinakiramdaman namin kung uungkatin nila ang nangyari, ngunit umalis sila at hindi kami pinakialaman. Maya-maya pa ay iniabot ni tatay ang bayad kay Mang Badong, kasabay ng pagproseso ng aming ID. Pagkatapos ay lumabas kami ng barangay hall at tahimik na umuwi sa aming bahay. Pagsapit ng gabi ay hindi ako dalawin ng antok. Gumugulo pa rin sa aking isip ang trahedyang nakita ko kanina. Kaya naman, pumunta ako sa kwarto ni tatay. Nadatnan ko siya na nag-ahasa ng kanyang itak. Bigla siyang tumigil nang lumapit ako at nagtataka na napatingin sa akin. Tay, bakit hindi pa po kayo natutulog? Gumugulo kasi sa isip ko ang nangyari sa mga kasama natin sa bus. Paano kung ganun din ang nangyari kay Marisa at sa iyong kapatid? Paano kung yun ang dahilan kung bakit hindi na sila nakabalik sa atin? Bumundol ang kaba sa aking dibdib nang marinig ko ang sinabing yun ni tatay. Pagkatapos tumayo siya at lumapit sa akin. Bumakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Anak, ano sa palagay mo ang totoong nangyari sa mga kasama natin? Hindi po ako sigurado, tay. Hindi po ako naniniwalang unggoy po ang pumatay sa kanila. Ano po kaya kung ngayong gabi magmatsyag po tayo sa paligid, katulad po ng ginagawa natin doon sa baryo natin? Sigurado ka ba sa plano mo, anak? Opo, tay. Ito lang po naiisip kong paraan para malaman natin kung ano ang katotohanan. Kahit hindi ko po kilala mga kasama natin sa sasakyan, nalulungkot pa rin po ako sa mga nangyari sa kanila. Gusto ko pong malaman kung ano po talaga ang totoong sinapit nila. Bibigyan ko po sila ng hustisya. Pero anak, hindi na natin problema yun. Baka mamaya tayo naman ang mapahamak sa gagawin natin. Pero tay, hindi rin naman po ako matatahimik kung mananatili tayong buhay at ang mga kasama natin ay pinatay lahat. Paano naman po yung mga pamilya nila na nag-aalala sa kanila? Isa pa, tay, paano po kung ganun din nga nangyari kay nanay at sa kapatid ko? Parang gusto ko po magsisi sa mga sinabi ko kahapon tungkol kay nanay. Bigla po ako natakot, tay. Paano po kung kasama sila sa mga naging biktima ng mabangis na nilalang na yun? Diyos ko, sana naman ay hindi, anak. Sana ay hindi sila napahamak. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa labis na pag-aalala para sa aking ina at kapatid. Nang mga sandaling yun ay para bang bigla akong nawalan ng pag-asa na buhay pa sila. Dahil doon, mas lalo kong inasam na mahanap ang nilalang na pumatay na mga pasahero sa bus. Ang mabuti pa, anak,
Gawin na natin kung ano naiisip mong plano. Hala, sige na. Ihanda mo na ang mga dadali natin. Magmamatsyag tayo sa paligid. Pero kapag wala tayong nakita, uuwi rin tayo kagad. Para hindi tayo mahuli nang nagpapatupad sa karpyo. Opo tay, mag-iingat na lamang po tayo para hindi nila malaman ang lihim nating pagmamatsyag. Mabilis kaming naghanda. Nagsuot kami ng sombrero upang wala kagad makakilala sa amin kung sakaling may makakakita sa amin. Isinukbit din namin ang aming itak sa bewang. Hindi kami nagdala ng gasera dahil maliwanag naman ang sikat ng buwan. Maingat kaming lumabas ng bahay at tinaak ang kalsada papunta sa kinaroroonan ng sasakyan. Pagdating namin doon, wala ng tao. Tay, may naisip ako. Ang mabuti po, magpanggap po tayong pasahero. Malay niyo po, biglang bumalik ang nilalang na umatake sa kanila. Ang ibig mo sabihin ipapain natin ang sarili natin, ganun ba? Opo tay, ganun na nga. Baka gumana po ang naiisip kong plano. Sumang-ayon sa akin si tatay. Umakyat kami sa bus at naupo sa unahan ng sasakyan upang madali kaming makita. Pagkatapos ay nakiramdam kami sa paligid. Anak, sigurado ka ba? Nagagana ang plano mong ito. Baka may makakita pa sa atin dito. Isipin nila na tayo ang pumatay sa mga pasahero sa bus. Tay, magtiwala po kayo sa akin. Dati ko na po itong ginagawa kapag may gusto po akong huliin. Isa pa, naniniwala po ako na kung ang mga pinapatay ng nilalang ay ang mga taong nasa loob ng bus, maaaring makahanap po kagad tayo ng katibayan kung anong klaseng nilalang ang pumatay sa kanila. Kung sa bagay, may punto ka naman anak. Matagal kaming naghintay roon, subalit wala kaming napansin na kakaibang kilos sa paligid. Pagkalipas ng halos 20 minuto, narinig namin ang ugong ng isang baboy ramo. Nagkatinginan kami ni tatay at napatingin sa labas ng sasakyan. Tumambad sa aming paningin ang baboy damo na abala sa pagdudukal ng lupa. Yun din ang baboy damo na nakita namin sa loob ng aming bakuran kagabi. Matagal namin siyang pinagmasdan. Pambihira naman baboy damo na yan, tay. Kung saan-saan po siya nakakarating. Tuwing gabi ko lamang siya nakikitang kumakain at nagdudukal ng lupa. Sadyang ganyan naman ang baboy ramo, anak. Tsaka wala namang kakaiba sa baboy ramo na yan. Mabuti nga yun at baka yan pa maging dahilan para magpakita sa atin ang unggoy. Tay, baka naman po hindi unggoy ang pumatay sa mga pasahero. Baka naman po ang baboy ramo na yan. Imposible yun, anak. Wala namang balita na pumapatay ng tao ang mga baboy ramo. Kung unggoy, pwede pa. Nagkakamali po kayo, tay. Meron din pong napapabalita na minsan nang pumatay ng tao ang isang baboy ramo. Magsasalita pa sana ako nang biglang dumating ang isang babaeng unggoy. Karga niya ang kanyang sanggol. Bigla itong bumagsak sa lupa mula sa sanga ng puno at hindi na kumilos. Nanatili siyang nakatayo habang nakatingin sa baboy ramo. Nakatayo rin ito at nakipagtitigan sa unggoy. Mabilis ang tibok ng puso ko dahil ang buong akala ko aatakihin ng unggoy ang baboy ramo. Ngunit nagkamali ako. Inatake ng baboy ramo ang unggoy. Akma sanang lulundag ang unggoy, ngunit naunahan ito ng baboy ramo. Kinagat nito kagad sa tiyan ng unggoy at itinakbo papunta sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Tay, sundan po natin ang baboy ramo. Halika, bilisan mo. Kailangan malaman natin kung saan niya dinala ang unggoy. Bumaba kami ni tatay sa sasakyan para sundan ang baboy ramo. Tinahak namin ang masukal na kagubatan. Pagkalipas ng ilang minuto, ay biglang tumigil sa pagtakbo ang baboy ramo. Ibinaba niya sa lupa ang wala ng buhay na unggoy sa mismong lugar na direktang tinatamaan ng liwanag ng buwan. Nagtago kami ni tatay sa malaking puno habang pinagmamasdan ang ginagawa ng baboy ramo. Mula sa aming pinagtataguan ay kitang-kita namin ni tatay ang biglang pagtayo ng baboy ramo
At sa isang iglap, nagbago yun ng anyo. Nagkaroon ito ng kalahating katawan ng tao at ang ulo ay sa baboy ramo. Nagsipagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan nang makita namin ang kabuuan ng anyo ng isang halimaw. Nanginginig ang aking tuhod na napatingin sa aking ama. Tay, hindi siya totoong baboy ramo. Hindi po siya ordinaryong hayop, kundi isang halimaw. Tama ka, anak. Tignan mo ang ginagawa niya sa katawan ng unggoy. Kinain niya pati ang anak nito at gamit ang matutulis niyang kuko, winakwak niyang tiyan ng kaawa-awang unggoy. Tignan niyo, tay. Sinisip-sip din po niyan dugo ng unggoy. Pero bakit iba ang sinabi sa atin ni Mang Badong? Dahil ang buong akala nila, unggoy talaga ang pumapatay sa mga biktima. Malaking katibayan nito na merong aswang sa baryo nila. Hindi ko lang natitiyak kung anong klaseng nilalang siya. Tuluyan ng nilantakan ng aswang ang katawan ng unggoy at mula sa aming pinagkukublihan ay dinig na dinig namin ang pagmuya niya sa laman at buto ng unggoy. Umuungol siya sa sobrang sarap. Kaliwat kanan ang kanyang pagsubok sa lamang loob ng hayop. Nanginginig ang tuhod ko ng mga sandaling yun dahil yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita ko ng aswang. Tay, pagkakataon ko na po ito para mapatay ang aswang. Teka, anak, sandali. Hindi mo sigurado kung gaano siya kalakas. Bahala na po, tay. Tiwala naman po ako sa kakayahan ko eh. Hindi na ako nagpapigil pa kay tatay. Lumabas ako sa aming pinagtataguan at dahil sa natuklasan ko, umusbong ang galit ko sa ginawa niya sa unggoy, pati na sa mga pasahero ng bus. Hoy! Halimaw ka! Pinatay mo ang unggoy! Kawawa naman! Humarap ka sa akin! Ipakita mo ang anyo mo! Gusto kong makita ang pagmumukha mo! Tumigil sa pagkain ang aswang at dahan-dahan na humarap sa akin. Nakita ko ang mapupula niyang mga mata. Matutulis ang kanyang mga kuko at mahaba ang buntot na humahampas sa damuhan. Umangil siya ng malakas kaya lumitaw ang matutulis niyang mga pangil. Tumulo ang malapot niyang laway na may kasama pandugo. Subalit hindi ako natakot. Inihanda ko ang itak ko at matapang akong nakipagtitigan sa kanya. Ganun daw ang isa sa paraan para matakot ang isang nilalang. Kailangan labanan sila ng titigan. Kung ganun, ikaw palang totoong pumapatay sa mga pasahero ng busa na pumapasok sa baryong ito. Pinatay mo ang mga kasama ko. Hindi ko pa man natatapos ang aking sasabihin nang biglang sumugod ang aswang para umatake sa akin. Tumalon siya at pagpatak niya sa lupa ay saktong nasa harapan ko siya. Mabuti na lang at naging maagap ako sa pagkilos. Naiwasan ko ang kanyang suntok at gumanti ako sa kanya ng taga na tumama naman sa kanyang dibdib. Sinundan ko yun ng pagsuntok sa kanyang muka, ngunit gumanti siya sa akin ng kalmot na tumama naman sa aking dibdib, kasunod ng paghampas ng kanyang buntot sa aking leeg. Bumagsak ako sa lupa, kaya naman sinamantala ng aswang ang pagkakataon habang nangihina pa ako. Niluhuran niya ako sa tiyan at paulit-ulit niya akong sinuntok sa muka. Nang iangat niya ang kanyang kamay, nakatutok sa akin ang matutulis niyang mga kuko. Bago pa man tuluyang bumaon sa katawan ko ang kuko niya, tinamaan ito ng sipa mula sa aking ama. Anak, tumayo ka! Bilisan mo! Kahit masakit ang aking katawan, pinilit ko pa ring bumangon at mahigpit kong hinawakan ng aking itak. Sumugod ako sa kinaroroonan ng aswang at hindi ko na hinintay na siya ay makabangon. Agad kong ibinaon sa kanyang dibdib ang hawak kong itak. Umangil siya ng malakas. Hindi ko alam na isa pala yung hudyat ng pagtatawag niya ng kanyang mga kasama. Akala ko nag-iisa lang ang aswang na baboy ramo, kaya nagulat kami ni tatay
nang lumitaw sa likod ng mga puno ang maraming baboy ramo. Nag-anyo rin silang kagaya sa kalaban ko. Inatake nila kami, ngunit hindi ako nagpatinag. Nakipagpambuno kami ni tatay sa mga aswang. Tinamaan ako ng kalmot at kagat ng aswang sa aking binti. Si tatay naman ay tinamaan din ng kagat sa braso. Napasigaw siya sa labis na sakit. Kaya lumapit ako sa kanya at tinaga ang aswang hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Ay, umalis na kayo! Ako na pong bahala rito! Hindi anak, lalabanan natin sila. Pero tay, parami po sila ng parami. Hindi nakinig sa akin si tatay. Tuloy lang siya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kaya naman, kahit nararamdaman ko ang panghihina, ay nakipaglaban pa rin ako sa mga aswang. Akala ko, katapusan na namin ng mga sandaling yun. Pero may biglang dumating. Si Estong, iniligtas niya kami. May dala siyang umuusok na bunot ng nyug, saka inihagis sa mga aswang. Nang kumalat ang makapal na usok sa paligid, nagsipulasan ang mga aswang. Umatras sila at lumayo. Kumalat ang amoy ng insenso sa paligid, kasunod ng pagsaboy ni Estong ng mga asin sa mga aswang, hanggang sa tuluyang mawala sila sa madilim na kakauyan. Diyos ko! Waldo! Mang Ronald! Anong ginagawa niyo rito? Mabuti na lang po at narinig ko kayo. Teka, may mga sugat po kayo sa katawan na. Sinasabi ko na nga ba't kayo naririnig ko sumisigaw eh. Waldo, ano? Kaya mo bang maglakad? Oo, kakayanin ko, Estong. Agad akong inalalayan ni Estong para tumayo. Pagkatapos ay nilapitan namin si tatay na sinisira ang laylayan ng kanyang damit para itali yun sa sugat niya sa braso. Kailangan ko magamot kagad ang mga sugat nyo bago pa lumala. Tulungan mo kami, Estong. Hindi namin nakalain na yung baboy mo pala ay isang aswang. Oo, marami nagkalat na aswang sa lugar na to. Kaya bakit kayo nandito? Anong ginagawa nyo sa gitna ng kagubatang ito? Mahabang kwento, Estong. Teka, saan mo ba kami dadalhin? Kay Lolo Tahir po. Matutulungan niya po tayo. Halina po, kailangan na nating umalis dito bago pa mawala ang usok mula sa bunot ng nyog. Agad kaming naglakad palayo sa lugar na yon habang paika-ika ako sa paglalakad. Ramdam na ramdam ko ang sakit mula sa kalmot at kagat ng aswang sa aking katawan. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, narating namin ang lumang bahay sa gitna ng kakauyan. Umuusok pa ang kalanon at bukas ang gasera sa loob ng kubo. Teka, kaninong bahay ito, Estong? Ito ang bahay namin ni Lolo Tahir. Manggagamot siya, kaya matutulungan niya tayo. Halina kayo sa loob. Baka masundan tayo ng mga aswang eh. Lo, tulungan niyo po ako. May mga kasama po akong sugatan. Mula sa loob ng bahay ay narinig namin ang yabag ng paa papalapit sa pintuan. Bumukas yun at sumilip ang isang matandang lalaki. Agad itong nagulat nang makita kami. Aba, Diyos ko po, sino mga taong yan? Bakit sila duguan? Saka na po ako magpapaliwanag, Lolo. Kailangan po muna niyong gamutin ang sugat nila. Inatake po sila ng aswang. Hala, sige. Pumasok kayo sa loob. Bilisan niyo. Pagpasok namin sa loob ng bahay, ay agad na isinarado ng matanda ang pintuan at mga bintana. Nagsindi rin siya ng ilaw sa loob ng kusina at nagpabaga ng apoy sa kalan. Pagbalik ay may dala na itong umuusok na bunot ng nyog. Titig na titig sa akin si Lolo Tahir. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang apo. Ano bang nangyari sa kanila, Estong? Teka, sila ba yung sinasabi mong dayo sa baryo natin na tumulong sa'yo? Opo, sila nga po yun. Kailangan po nila ng tulong nyo, Lo. Abay sige, maluwag sa dibdib ko na tulungan sila. Salamat po, Lo. Mabuti na lang po. At napadaan ako sa lugar na yun. Mabuti na lang talaga dahil kung hindi, baka pinagtulungan na silang lapain ng mga aswang.
Bakit ba kayo nagpunta sa gubat ng ganitong oras? Hindi niyo ba alam na delikado ang lugar na ito? Hindi po namin nakalain na may aswang po sa baryo niyo eh. Bakit nga kayo nasa gubat? Ano bang ginawa niyo ron? Kasi po, yung kasamaan namin doon po sa bus, natagpuan po namin kanina na patay at wala na pong natira sa kanila. Sinabi po ni Ma'am Badong na mabangis daw po na unggoy ang gumawa nun sa kanila. Pero hindi po ako naniwala eh. Kaya inaya ko po si tatay na magmatsyag sa lugar na yon. Hindi naman po namin nakalain na yung baboy ramo pala ay isa pong aswang. Isang pagkakamali ang ginawa nyo. Hindi nyo dapat ginawa yun. Paano kung nakilala kayo ng mga aswang? Kung nagkataon na nakilala nila kayo, hindi nila kayo tatantanan at susundan nila kayo hanggang sa inyong tirahan. Pero, hindi naman po namin alam na may aswang po sa lugar nyo, Tatay Tahir. Ngayong alam nyo na kung anong klaseng lugar ang baryong ito. Kaya nga nagtataka ko kung bakit dito kayo lumipat sa baryo ng Santa Rosa. Hindi nyo ba alam na kakaiba ang lugar na ito? Marami ang nawawalang tao sa lugar na ito. Dahil sa oras na makapasok sila sa baryong ito, ay hindi na sila nakakabalik pa. Naikwento na sa akin ni Estong kung sino kayo. Hala, sige na. Hubarin nyo na ang inyong mga damit at kailangan magamot kagad ang mga sugat ninyo. Tutulungan ko po kayo, Lolo Tahir. Ako na po magtatali ng tela sa kanilang sugat para hindi umakyat ang lason. Agad kaming sumunod sa utos ng maglolo. Ganon din si tatay. Mabilis ang kilos ng matanda na para bang sanay na sanay ito sa ganong gawain. Nagdikdik siya ng mga daon at inilagay sa mga sugat namin. Pagkatapos ay pinatakan niya ng langis. Kitang-kita ko na kumulo ang langis sa sugat namin. Lolo Tahir, ano pong nangyayari? Bakit bigla pong kumulo ang langis? Kapagkat pinapatay ng langis at katas ng daon ng artemisa ang lason mula sa laway ng aswang. Kapag kumalat ang lason, mapaparalisa ang buong mong katawan. Pagkatapos ay mahahawa kayo ng aswang. At kaya naman kumukulo ang langis dahil sinisip-sip nito ang lason. Kapag nawala na ang pagkulo, ibig sabihin, wala na ring lason sa sugat nyo at hindi nyo na mararamdaman ang sakit. Ano po bang klaseng aswang ang umatake sa amin, Lolo Tahir? Sila ang mga aswang naawok. Isang nilalang na mukhang baboy ramo. Mabangis sila nilalang dahil ultimo buto ng tao ay hindi nila pinapalampas at agad na kinakain. Paborito nila ang kamay ng tao. Kaya pala karamihan sa mga bangkay ng pasahero ay walang kamay. Bakit po hanggang ngayon ay malaya pa rin silang nakakapambiktima? Dahil mahirap silang kalaban. Mabangis, mabilis kumilos, at malinaw ang mga mata sa gabi. Mabuti na lang talaga at nakasuot kayo ng sombrero. Hindi nila kayo nakilala. Matagal na po ba kayong nakatira dito, Tatay Tahir? Oo naman, matagal na kaming nakatira at nakakulong sa baryong ito. Ano pong ibig sabihin yung nakakulong kayo sa baryong ito? Nakulong kami rito. Matagal na kaming biyag ng mga aswang na awok. Wala sa amin ang nakakalabas ng buhay sa baryong ito. Pinatay nila ang pamilya ko at maging ang aking anak na matagal ko nang hindi nakikita. Pinatay nila sa loob mismo ng sinasakyan niyang jeep. Mabuti na lang at nailigtas ko ang aking apo na si Estong. Kung ganun po, wala na pong pamilya si Estong? Oo, tama ka. Ulila na siya. Ang baryo ng Santa Rosa ay pugad ng mga aswang nawok. Pinangangalagaan nila ang kanilang lahi sa pamamagitan ng pagpatay sa mga dayo na pumapasok sa lugar na ito. Marami rin silang mga biyag doon sa kanilang kuta. Diyos ko, kung ganun, patay na po ang lahat ng mga taong pumasok sa baryong ito. Ganun ho ba? Tila naramdaman ko ang pagdadalamhati sa boses ng aking ama nang sabihin yun. Biglang pumasok sa isip ko si nanay at ang kapatid ko.
marahil ay patay na rin sila. Dala ng galit ay napakuyom ang aking kamao. Maya-maya pa ay si Estong naman ang nagsalita. Lahat ng mga taong nakapalibot sa atin ay mga aswang. Kaya mahirap magtiwala sa kanila. Kung ganun, nakakulong na rin kami ni tatay sa pugad ng mga aswang. Tama ka, Waldo. Kung naaalala nyo, nung nadaanan nyo akong pinagtutulungang bugbugin ng mga tanod, nahuli nila akong lumapit sa mga biyag para magbigay ng pagkain sa kanila. Lumabag ako sa karpyo, kaya yun, sinaktan nila ako at balak sanang patayin. Mabuti na lang at dumating kayo. Kung pinapatay nila ang mga dayo, bakit kami? Hindi nila kami pinatay. Dahil natalo nyo sila sa laban, naghahanap sila ng tiyempo ngayon para patayin din kayo. Pero dahil nakakuha kayo ng ID, hindi nila muna kayo gagalawin. Kapag natuklasan nila na alam nyo ng tungkol sa kanila kayo papatayin. Sinasabi mo bang nagpapanggap kayong walang alam tungkol sa kanila para mabuhay kayo? Oo. Kaya nga, umaarte akong walang alam at inilapit ko pa kayo sa pinakapinuno ng aswang. Teka sandali. Si Mang Badong ba ang tinutukoy mo, Estong? Opo, Mang Ronald. Siya po ang pinakapinuno ng mga aswang na awok. Sandali. Kung si Mang Badong ang pinuno ng aswang, bakit wala pa rin kayong ginagawa? Humahanap lang kami ng tiyempo, Waldo. Kapag napasama kami sa biyag, hindi na kami makakahanap ng paraan para labanan ng mga aswang at itaka sa mga biyag. Ano pong ginagawa nila sa mga biyag? Unti-unti silang kakainin. Ginagawa silang reserbang pagkain. Sa oras na, wala na silang mahanap na unggoy na siya nilang pangunahing pagkain. Unti-unti ko na rin po naiintindihan ang nangyayari. Ibinibintang nila sa unggoy ang kanilang kasalanan para hindi sila paghinalaan. Tay, sinasabi ko na nga ba't may kakaiba sa lugar na to eh. Sobra pa sa inaasahan natin ang matutuklasan nating lihim sa baryong to. At dahil sa kakaibang lugar na to, anak, mas lalo akong magsusumikap na hanapin ang iyong kapatid at ang iyong ina. Kahit konti na lang ang pag-asa na natitira sa atin, umaasa pa rin ako na sana ay buhay pa sila at kasama lang sa mga bihag. Ako rin po, tay. Hahanapin ko po si nanay. Habang nag-uusap kami ni tatay, bigla namang nagsalita si Lolo Taher. Delikado ang lugar na ito para sa inyo. Hanggat maaari, kung kaya nyo magpanggap, gawin nyo. Magkunwari kayong walang alam sa tunay nilang pagkatao. Hindi rin nila dapat malaman na nakipag-usap kayo sa amin ni Estong. Dahil kung hindi, iisipin nila na bumubuo tayo ng plano para sila ay sugpuin. Naiintindihan po namin, Tatay Taher. Sige po, Lolo Taher. Gagawin po namin ang sinasabi nyo. At teka, sandali lang po. Hindi niyo po ba sinubukan tumakas man lang? Maraming beses na namin ginawa yun. Kaya lang, bantay sarado ang baryong ito. May mga kuta sa bawat labasan ng baryo. Kaya hanggang ngayon, nag-iisip pa rin ako ng paraan kung paano sila matatalo. Lalo pat ang nag-iisang sandata na makakatalo sa kanila ay binabantayan din ng maraming aswang na awok. Binabantayan na sandata? Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo Taher? May sandata na tatalo sa kanila. Paano po yung mauuha? Gusto ko pong tumulong. Ililigtas ko po kayo kasama ang kanilang mga bihag. Nakahanda po akong sumugal para sa sandata. Bibigyan ko rin po ng katarungan ang mga nangyari sa aming mga kasama sa bus. Huwag anak, natatakot ako na baka mapahama ka. Ang kailangan lang na gawin natin ngayon ay tumakas sa lugar na ito at mahanap ang iyong ina. Hindi tayo makikipaglaban sa mga aswang. Walang puwang ang takot sa mga oras na to, tay. Kaduwagan ng pagtakas habang maraming tao nagdudusa at nangangailangan ng tulong. Nakahanda po ako sa mangyayari. At kasama sa plano ko ang bigyan ng hustisya ang mga taong pinatay nila. Kung buo na ang desisyon mo, kailangan mong malaman na hindi magiging madali ang pagkuha
sa iniingatang sandata. Kakayanin ko po yun, Lolo Tyre. Sige ho, sabihin niyo sa akin, paano ko po matatagpuan ang kinaroroonan ng sandatang itak? Sa gitna ng kagubatan ito, may isang malaking yungib. Isang kuweba na pinamumugaran ng mga aswang na awok. Kapag araw, doon sila nagtatago at nagpapahinga. Lalo na kapag may sugat sila, doon sila nagpapagaling. Lahat sila ay nagbabantay sa itak. Alam ni Estong ang lugar na yon. Maaari kanyang samahan at tulungan. Madali lang naman ang pagpunta ron. Ang pagpasok ang mahirap, Waldo. Dahil ang kinaroroonan ng sandata ay nasa ilalim mismo ng yungib. Ano po ang kakayahan ng sandatang naroon? Ang kakayahan ng itak ay ilabas ang kapangyarihan ng aswang mula sa kanyang katawan. Tinutunaw ng itak ang mutya ng awok. Teka, bakit po ganun kalakas ang itak? Dahil isa yung mahiwagang itak na pinanday sa gitna ng lindol at kidlat. Ang ibig ko sabihin, pinanday ang itak habang kumikidlat at lumilindol. Ang pinakamalalang epekto ng sugat na likha ng tanim ay ang pagkalusaw ng katawan ng mga aswang. Makapangyarihan po pala sa datang yun. Kung ganun, kailangan ko po yung makuha. Sana nga, Waldo. Doon nakasalalay ang kaligtasan natin lahat para tuluyan ng maubos ang lahi ng mga aswang na awok sa baryong ito. Magtatagumpay po ako, Lolo Tyre. Sigurado po ako ron. Anak, huwag kang padalos-dalos ng desisyon. Kailangan pag-isipang mabuti ang pagpunta ron. Nakahanda rin po akong tumulong sa anak niyo, Mang Ronald. Panahon na po para kumilos. Kailangan na po nating itakas sa mga biyag bago pa sila maubos. Kung handa na kayo, makinig kayong mabuti sa akin. Kailangan niyong magdala ng ilang pangontra at sandata na panlaban sa kanila. Ikaw, Estong, magdala ka ng bunot ng nyog na merong insenso at kamangyan. Saka niyo sindihan sa loob ng kuweba para manghina sila at mabawasan ang kanilang puwersa. Maganda po naisip niyo, Lolo Tyre. Dahil napansin ko nga po, natakot po sila sa usok. Tama ka, dahil hindi sila nakakahinga kapag nakakalanghap sila ng usok mula sa bunot ng nyog. Lalo na kapag merong insenso at kamangyan. At pagpasok sa kuweba, ay itaon nyo na natutulog sila. Pagkatapos ipaliwanag ni Lolo Tyre ang mga dapat naming gawin, tinahak namin ang daan papunta sa gitna ng kagubatan. Dala ang aming mga sandata. Pagkalipas ng 1 oras na paglalakad, ay narating namin ang bukana ng yungib. Maliwanag ang loob doon dahil sa mga sulok. Nagkatinginan kami ni Estong. Waldo, sigurado ka na ba talaga na papasukin mo ang yungib na yan? Oo, Estong. Kung kinakailangan isugal ko ang aking buhay ay gagawin ko. Ngayon tatanungin din kita. Handa ka na ba? Oo, handa na rin ako, Waldo. Tara na, ito na ang tamang pagkakataon natin. Maingat kaming pumasok sa loob ng yungib. Nakita namin na natutulog ang mga aswang. Dahan-dahan kami sa pagakbang. Ang mga nakahigang aswang ay maingat naming nilampasan habang pigil ang hininga. Bigla akong tumigil sa paglalakad nang maramdaman ko ang paghawak ng aswang sa aking paa. Habang nakapikit ito, maingat ko yung inalis, saka mabilis na humakbang. Pagdating namin sa dulo, nakita ko ang isang kakaibang uri ng itak. Nasa pagitan nito ng 2 malaking bato. Sige, Waldo, lapitan mo na. Daan-daan ka lang. Nilapitan ko ang itak. Hinawakan ko ang puluhan para sana ay bunutin. Ngunit muntik ako mapasigaw dahil napaso ako sa init ng hawakan. Mabuti na lang at maagap na natakluban ng palad ni Estong ang aking bibig. Nakita ko na nalapnos ang aking kamay at galit akong napatingin kay Estong. Bakit di mo sinabi na mainit palang hawakan nito? Pambihira ka naman, oo. Pasensya ka na, nakalimutan ko rin eh. Isa pa, kasama yan sa pagsubok sa pagkuha ng sandata.
Kaya kailangan mong tiisin ang init. Kailangan mo mabunot ang itak bago pa magising ang mga awok na to. Muli kong sinubukang hawakan ang puluhan ng itak. Napangiwi ako dahil sa sobrang sakit. Anak naman ng putya, oh! Paano ko ito makukuha? Ang init eh! Wala tayong magagawa. Kasama yan sa pagsubok. Tiisin mo ang sakit at ang init hanggang sa makaya mo na siyang bunutin. Nagpapabunot lang daw ang itak na yan sa taong karapat dapat na magmay-ari sa kanya. Sige, kaya mo yan. Muli kong hinawakan ang makapangyarihang itak. Tiniis ko ang sakit kahit ramdam na ramdam ko ang init nun. Sinikap kong hilahin yun. Umusok ang aking kamay. Subalit hindi ko yun pinansin. Ubod lakas kong hinugot ang itak at nabunot ko yun. At dahil sa ginawa ko, yumanig ang buong paligid ng yungib. Kaya't nagising ang mga aswang. Naalarma kami ni Estong at napasiksik sa pader na bato. Yari na! Nagising ang mga aswang, Waldo! Ngayon ko masusubukan ang kapangyarihan ng itak na to. Napuno ng pag-angil ang loob ng yungib. Hindi kami makalis dahil nakaharang sila sa lagusan. Pinalibutan kami ng mga aswang. Lahat sila ay nakatingin ng masama sa amin. Nagbabaga ang mga mata. Mas lalong bumangis ang kanilang anyo. Natangkasa ng susugod sa amin. Maagap ko namang iwinasiwas ang itak para hindi sila makalapit. Estong, gawin mo na! Isaboy mo na rin sa kanila ang asin! Bilisan mo! Ginawa ni Estong ang plano. Isinaboy niya ang asin sa mga aswang. Pagkatapos nun, sinindihan niya ang bunot ng nyug. Kumalat ang usok sa loob ng kuweba. Sinabayan ko yun ng pag-atake sa kanila gamit ang aking makapangyarihang itak. Tinaga ko sa leeg ang unang sumugod sa amin. Nakita ko ang epekto ng talim sa katawan nila. Merong lumabas na usok mula sa nakabukas na sugat ng aswang. Bumagsak siya sa sahig ng kuweba. Nagkikikisay ang katawan. Bumubula ang bibig na parabang nalalason at lumuwa ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyang lumiyab ang kanyang katawan. Hindi ako makapaniwala sa malakas na kapangyarihan ng itak. Kaya naman, sumugod ako sa mga natitira pang mga aswang at bawat wasiwas ko ng talim sa ere ay tinatamaan ko sila sa kanilang katawan at agad na nasusunog. Waldo, tara na! Malapit na maubos ang usok sa bunot ng nyug! Dahil sa sinabing yun ni Estong, mabilis kong inatake ang mga aswang na nakaharang sa daan palabas ng kuweba. Bawat tamaan ng aking taga, isa-isa silang bumabagsak sa sahig ng kuweba hanggang sa masunog. Ang iba naman ay napapaluhod dahil nangihina sila sa nalalanghap nilang usok galing sa bunot ng nyug. Sinamantala namin ang pagkakataon para lumabas ng kuweba. Hindi ko napansin na merong nag-iisang aswang na humabol sa amin. Kaya bago ko pa mapugutan ng ulo ang aswang, tinamaan na ng kalmot sa dibdib si Estong. Dala ng labis kong galit, paulit-ulit kong tinaga sa leeg ang aswang na awok hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa lupa hanggang sa masunog. Saka ko naman nilapitan si Estong. Estong, may sugat ka! Ayos lang ako. Hindi naman malalim ang sugat ko eh. Anong hindi malalim? Delikado pa rin yan dahil sa laso ng awok. Mabuti na lang at pinadala sa akin ni Lolo Tahir ang langis na to. Gagamutin ka agad kita. Hubarin mo ang damit mo. Mabilis na nagubad ng damit si Estong at lumantad sa aking paningin ang tatlong malalim na guwit mula sa kuko ng aswang na awok. Pero biglang napako ang aking atensyon sa suot na kwintas ni Estong. Meron yung palawit na tela na may pamilyar na itsura. Hindi ko lang matandaan kung saan ko yun nakita. Pagkatapos kong patakan ng langis ang sugat ni Estong, ay muli niyang isinuot ang kanyang damit. Pero hindi ako nakatiis na hindi magtanong tungkol sa kanyang kwintas. Anong uri ng kwintas ang suot mo, ha Estong? Naku, wala to.
Hindi naman to agimat eh. Isa lang itong alaala mula sa namatay kong nanay. Pareho pala tayo. Mahilig magbigay ng pagpapahalaga sa mga bagay na iniiwan ng mga mahal natin sa buhay. Oo. Tsaka kapag suot ko to, pakiramdam ko, kasama ko rin si nanay. Biktima rin kasi siya ng aswang na awok. Inspirasyon ko ito para maging matapang at lumaban sa mga aswang. Kaya pala tinutulungan mo ko dahil gusto mo rin mabigyan ng hustisya ang nangyari sa iyong ina. Teka, ano nga palang gagawin natin sa kuweba? Kailangan natin sunugin ang lugar na to para walang maiwan na ebidensya. Sinunog namin ni Estong ang loob ng kuweba. Pagkatapos kong gamutin ang kanyang sugat, ay inalalayan ko siyang maglakad, papalayo, sa lugar na yon. Pagkalipas ng isang oras, narating namin ang bahay ni Lolo Tahir. Pagkatapos kong maipakita, kina Tatay at Lolo Tahir ang itak, nagplano kami sa gagawin naming paglusob sa kuta ng mga aswang para itakas ang mga bihag. Nagkaroon din kami ng konting pagsasanay sa paggamit ng aming sandata. Nagpalipas kami ng ilang araw sa bahay ni Lolo Tahir. Gumawa naman ng patibong si Tatay sa palibot ng bahay ng matanda. Kaya isang gabi, isinigawa na namin ang plano. Sanib puwersa kami ni Lolo Tahir, Estong at Tatay sa paglusob sa kuta ng mga aswang. Maingat kaming nagtago sa likod ng mga puno habang pinagmamasdan ang kinaroroonan ng kulungan ng mga bihag. Bakit para yatang tahimik ang paligid, Tatay Tahir? Madalas ay ganyan ang nangyayari dahil abala sila sa normal nilang pamumuhay. Maaaring naghahanap sila ng mga unggoy na kanilang gagawing pagkain. Nakapagtataka naman po yata na wala silang iniwan na bantay sa mga bihag. Dahil kampante sila na walang magtatangkang itakas ang kanilang mga bihag. Hindi po ba't magandang pagkakataon na ito para sa gagawin nating plano? Kaya tara na po, habang wala pa po ang mga bantay. Sige, ako na ang mauuna sa pagpasok sa kuta. Lumabas ako sa aking pinagtataguan, pero hindi nagtagal. Sumunod na rin sa akin sina Tatay. Maingat ang aming hakbang habang nakayuko. Panay ang linga namin sa paligid. Inihanda ko ang aking itak at pinakawalan ang mga biyag. At habang isinasagawa namin yon, hindi namin napansin na unti-unti na palang lumilitaw mula sa likod ng mga puno ang mga bantay roon. Nagulat kami dahil napapalibutan na kami ng mga aswang na awok. Maya-maya pa ay dumating si Mang Badong. Nasa likod nito ang mga tanod. Nakangisi sila ng nakakaloko. Pambihira! Nahulog tayo sa patibong nila. Talagang inabangan nila tayo para mahuli tayo. Ano nang gagawin natin? Paano na ang mga biyag? Wala na tayong magagawa, anak. Wala na tayong madadaanan. Dahil sa naging reaksyon namin, umalakhak ng malakas ang aswang na si Mang Badong, saka ngumisi at nagpalitaw sa mahahaba nitong mga pangil. Akala niyo ba ay ganun ako katanga para pabayaang maitakas niyo ang mga biyag? Alam ko na gagawin niyo ito pagkatapos niyo kunin ang sandata sa loob ng kuweba. Nakarating sa akin ang ginawa niyo sa mga alagad ko, kaya hindi ko hahayaan na mabuhay pa kayo. Ngayon na nahulog na kayo sa aking bitag, hindi na kayo makakatakas. Ito na ang magiging katapusan ninyo. Hoy! Pangit na aswang! Huwag ka na magpanggap dahil kilala ka na namin, Mang Badong! Mabuti naman at kilala niyo na ako. Alam ko na rin kung anong dahilan kung bakit lumipat kayo sa baryo ko. Hinahanap niyo ang pamilya niyong sakay ng jeep. 17 taon na ang nakakalipas. Tanda-tanda ko pa ang isang babaeng pinatay ko. Kamukhang kamukha siya ng anak mo, Ronald. Nagmamakaawa siya. Nabuhayin ko ang anak niya at siya na lamang ang patayin ko.
Hindi ba't ang babaeng pinatay ko ang hinahanap nyo? Tama ba? Hayop ka. Demonyo ka, Mambadong. Magbabayad ka sa pagpatay mo sa nanay ko. Papatayin kita! Dala ng bugso ng aking damdamin. Sumugod ako kay Mambadong. Akma ko na sana siyang tatagain nang biglang nilapitan ng mga alagad niya ang aking mga kasama. Subukan mo lang na lumaban. Kung hindi, mamamatay ang mga kasama mo. Sige, ibigay mo sa akin ang itak. Bilisan mo! Ano ako, tanga? Hindi ko ibibigay sa'yo ang makapangyarihang itak na to. Dahil nakipagmatigasan ako sa pinuno ng mga aswang na si Mambadong, ipinabugbog niya sina tatay sa mga alagad niyang aswang. Kaya wala na akong nagawa kundi ang isuko ang makapangyarihang itak. Teka, tama na! Tama na, Mambadong! Huwag niyo silang saktan! Mabilis ka naman palang kausap eh. Sige, itali ang lapastangan na yan! Maya-maya pa, naramdaman ko ang paghawak ng mga aswang sa tigkabilaan kong braso. Saka inilapit sa puno at iginapos ako roon. Matitikman mo ngayon ang pagpapahirap na hindi mo pa nararanasan sa buong buhay mo. Pakiwalan mo ang anak ko, hayop ka. Tayong dalawa maglaban. Duwag ka! Duwag! Dahil sa galit ni Mambadong, nilapitan niya si tatay. Pagkatapos ay sinuntok niya ito sa muka. Inutusan niya rin ang mga alagad niyang awok na bugbugin sina Istong at ang matanda na si Lolo Tahir. Tama na yan! Tama na! Huwag mo silang inamay! Hindi ko hahayaan na humaba ang mga sungay ninyo para lumaban sa akin. Hindi na rin kayo makakaalis sa lugar na ito. Hindi ako makakapayag na merong makaalam ng tungkol sa baryong ito. At kung makatakas man kayo, walang maniniwala sa inyo na merong aswang sa baryong ito. Nagkakamali ka, demonyo ka. Gagawin ko ang lahat para makaalis sa lugar na to. At ang ID na ibinigay mo ang gagamitin kong katibayan na nanggaling kami sa baryong ito. At ipagkakalat ko sa lahat na mga aswang kayo. Biglang dumilim ang anyo ng pinuno ng mga aswang na si Mambadong. Nagulat ito sa akin sinabi, kaya dala ng kanyang galit, isinawsaw niya ang aking itak sa nagbabagang kahoy. Pagkatapos ay ipinaso niya yon sa aking kamay. Halos mapasigaw ako sa labis na kirot. Si tatay ang hindi nakatiis. Nagpumiglas siya para makalapit sa akin, pero bigla siyang hinampas ni Mambadong ng puluhan ng itak sa muka. Kaya naman, pansamantalang nawalan ng malay si tatay. Hayop ka talaga, Badong! Humanda ka sa akin kapag nakatakas ako rito! Ikaw ang una kong papatayin! Tatagtaran kita ng pinong-pino! Puro kasat-sat na hindi ka na nga makagalaw dyan. At hindi mo na rin magagamit ang iyong kamay. Dahil sunog na yan! Kaya maghintay ka na lamang sa kamatayan mo! Umalis sila sa aming harapan, habang sila Istong at Lolo Tahir naman ay nananatiling walang imik habang iginagapos ng mga aswang. Ang mga bihag naman ay ibinalik na sa kulungan habang umiiyak at humihingi ng tulong sa amin. Ang itak ko naman ay inilagay ni Mambadong sa apoy para tuluyang tunawin. Nang mawala sila sa aking paningin, nagpumiglas ako para tumakas. Kahit sa bawat paggalaw ko ay nasusugatan ako ng lubid. Tiniis ko ang sakit, ngunit nabigo akong tanggalin yun. Pagkalipas lamang ng ilang minutong pagkakagapos, napansin ko ang isang pamilyar na unggoy
na nagpalipat-lipat sa sanga ng puno habang nakatingin sa akin. Tumalon siya at pumatak sa akin tapat. Sinuri niya ang aking muka na para bang kinikilala niya ako. Kaya naman nakipag-usap ako sa kanya na para bang tao ang kinakausap. Kaibigang Unggoy, naaalala mo ba ako? Ako to. Ako yung lalaking nagbigay sa'yo ng tinapay. Kaibigang Unggoy, pakiusap po. Tulungan mo naman akong makatakas. Kalagan mo ang tali ko sa kamay. Nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo kami. Tinitigan ako ng Unggoy sa aking mga mata at nagulat ako sa ginawa niya. Kinagat niya ang tali sa kamay ko at nagawa niyang maputol yun. Ganon din ang kanyang ginawa kina Lolo Tahir at Estong. Kaibigang Unggoy, maraming salamat sa iyo ha. Hulog ka ng langit. Umuni ito, saka umalis sa lugar na yon. Mabilis akong tumayo at nilapitan ang siga. Mabuti na lang at wala na yung apoy at hindi tuluyang natunaw ang itak. Dinukot ko ang medyas sa aking bulsa at pagkatapos ay ibinalot ko yun sa aking napasong kamay. Kinuha ko ang itak at ibinaba sa lupa upang maibalik sa dating lamig ang hawakan nito. Nang kaya ko na ang init, wala na akong inaksayang oras. Agad naming pinakawalan ang mga bihag. Waldo, sige na. Ako nang bahala sa mga bihag. Sige po, ako naman po ang bahala kay tatay. Tara na po, kailangan na po nating umalis dito bago pa sila bumalik. Mabilis kaming umalis sa lugar na yon. Pagdating namin sa bahay ni Lolo Tahir, ay agad niyang ginamot ang sugat ko sa may kamay, pati si tatay na nagkamalay na rin. Biglang natigilan si Lolo Tahir nang makita niya ang suot kong medyas na nakalagay sa aking kamay. Saka napatingin ito kay Estong na lumapit din sa amin. Lolo, sandali lang ho. Ano po nangyayari sa inyo? Bakit bigla po kayo namutla? Sa tingin ko, Estong, may bahagi sa nakaraan mo ang narito sa harap ko. Hubarin mo ang kwintas mo at tanggalin ang tali. Pagkatapos ay itabi mo sa medyas na nasa kamay ni Waldo. Maging ako ay natigilan din habang pinapanood ang ginagawa ni Estong. Nang tuluyang matanggal ang medyas, nagulat ako dahil kapareho yun sa medyas na nakuha ko sa sasakyan. Si tatay ang hindi nakatiis dahil pamilyar din sa kanya ang itsura ng medyas. Teka, Waldo, Estong, bakit hawak niyo ang medyas ng aking bunsong anak? Ha? Nagkatinginan kami ni Estong. Maging si Lolo Tahir ay biglang nangilid ang luwa nang hawakan ang medyas. Waldo, iho, saan mo nakuha ang medyas na ito? Dun po, sa may luma pong sasakyan sa loob ng jeep. Hindi ko po alam na pag-aari pala ito ng kapatid ko. Kung ganun, ang hinahanap mo na sinasabi mong ina ay si Marisa ba? Lolo, paano naman po napasali sa usapan ang pangalan po ni nanay? Humagit na ang katahimikan sa aming paligid nang sabihin yun ni Estong. Ako ang agad na nakabawi sa pagkakabigla. Teka, ibig bang sabihin si Estong ang nawawala akong kapatid? At ang sinasabi niyong Lolo Tahir na anak niyong pinasnang ng mga awok ay ang aking ina na si Marisa? Oo, Waldo. Diyos ko, sobra namang magbiro ang tadhana. Paano nangyari ito na dito pa tayo nagkita-kita?
Ngunit ako ay nagpapasalamat sa pangyayaring ito. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Niyakap ko ng maigpit si Estong. Si tatay naman, napahagulgol ng iyak nang malaman niya ang nangyari sa aking ina. Pero habang nag-uusap kami, dumating ang mga aswang at pinalibutan nila ang aming buong bahay. Umingay ang mga lata na ikinabit ni tatay mula sa mga patibong. Saka na tayo magkumustahan. Kailangan na natin kumilos. Nandito na mga hayop na aswang. Hindi maaari ito. Nasundan nila tayo. Dahil sa takot na ipinakita ni Lolo Taher, nag-aalala na rin ang mga kasama naming bihag. Mga kasama, sandali lang. Kumalma kayo. Huwag kayong matakot. Walang mangyayaring masama sa inyo. Lalabas ako. Kayo, Lolo Taher at tatay, ang magbabantay sa loob ng bahay. Kami naman ni Estong, haharapin namin ang mga kalaban. Kabisado namin ang kinaroroonan ng mga patibong. Kaya huwag kayong mag-alala. Kaya namin to. Mananalo tayo sa laban na to. Mag-iingat kayo, mga apo. Pagpalain kayo nawa ng may kapal. Agad kaming lumabas ng bahay ni Estong at hinarap ang mga kalabang aswang. Isang hanay na nakatayo sila sa labas ng bakuran ng matanda. Nang makita nila kami, ay kanya-kanya silang lapit sa amin. Pero dahil sa matutulis na kawayan na nakaabang sa kanila na inilagay namin doon, bago pa sila makapasok, ay nasaksak na sila ng mga patibong na nakalagay sa hinukay naming balon. Bawat tali na mapuputol nila, 2 aswang ang tinatamaan ng mga sibat. Hindi maaari! Sige mga alagad! Takihin sila! Wala kayong ititirang buhay! Bunso, mag-iingat ka! Huwag mong hayaan na mapatay ka nila! Isang tango ang itinugon sa akin ni Estong at sabay kaming sumugod. Umatake ako ng taga sa kanila, papalapit sa nakatayong pinuno nila. Lumundag ako ng mataas at tumalon din si Mambadong para salubungin ako sa ere. Tinamaan niya ako ng kalmot sa dibdib. Tinamaan ko rin naman siya ng taga sa balikat. Unti-unting umusok ang sugat niya, ngunit patuloy pa rin siyang lumaban sa akin. Sinuntok niya ako na agad ko namang naiwasan. Sa aking pagtayo, tinaga ko siya sa leeg at sinundan ko pa yun ng sipa sa kanyang dibdib. Kahit unti-unting nauhulog ang kanyang mga mata dahil sa epekto ng aking sandata, tuloy siya sa paghakbang at gumanti ng kagat sa akin. Naiharang ko ang talim sa kanyang bibig. Sabay hila ko, kaya naman nahiwa ko ang kanyang labi. Pagkatapos, tumalon ako ng mataas at itinarak ko ang aking makapangyarihang itak sa kanyang ulo. Doon na nagsimula ang pagbula ng kanyang bibig. Hayop ka, demonyo ka! Sisingiling ka na ngayon sa kasamaan mo. At yan na rin ang magiging katapusan mo! Isang malakas na pagtaga sa kanyang leg ang aking ginawa. Nasunog ang kanyang katawan at kumalat ang kanyang abo sa lupa. Samantala si Estong naman ay nakikipagpambuno pa rin sa mga natitirang alagad ni Mambadong. Inatake ko sila ng taga sa leeg, pero nagulat kami ni Estong nang mula sa puno dumating ang napakaraming unggoy. Tinulungan nila kami. Inuhulog nila ang mga aswang sa balon na puno ng matutulis na kawayan. Lahat ng mga nahulog sa patibong ay pinagsasasaksak ko gamit ang aking makapangyarihang itak hanggang sa sila ay mamatay. Nang humupa ang kaguduan, lumapit sa akin ang unggoy. Sumampa siya sa aking balikat at niyakap niya ako ng maigpit. Naramdaman ko na para bang siya ay nagpapasalamat. Kaibigang unggoy, maraming salamat din
sa tulong mo sa amin. Kundi dahil sa'yo, hindi namin to magagawa. Pagkatapos kong magpasalamat sa kanya, umalis sila sa loob ng bakuran at naglaho sa kakauyan. Hanggang sa lumapit na sa akin ang kapatid kong si Estong. Kuya, paano mo nakakausap ang mga unggoy? Hindi ko siya totoong nakakausap, Estong. Naiintindihan lamang niya kung ano ang aking sinasabi. Siguro naalala niya ang kabaitang ipinakita ko sa kanya. Maya-maya pa ay lumabas ang mga tao sa bahay ni Lolo Tahir. Lumapit sila sa akin at nagpasalamat. Saka kami nag-usap ni Tatay at Lolo Tahir tungkol sa pagiging isang pamilya namin. Pagkatapos ng gabing yon, ay tuluyan na naming nasira ang pugad ng mga aswang. Naubos na ang kanilang lahi at hindi na kami umalis sa baryong yon. Tuluyan na kaming nanirahan sa baryo ng aming ina. Pinuno namin ng masasayang sandali ang panahon na nahiwalay kami sa isa't isa. Sa ngayon, ang medyas na nagbuklod sa aming magkapatid para mahanap ang bawat isa ay nasa pangangalaga pa rin namin, kasama ang aking makapangyarihang itak. Sa kasalukuyan, meron na po kaming sari-sariling pamilya. Masaya at tahimik na namumuhay sa baryo ng Santa Rosa na minsang sinakop ng mga aswang. Marami po akong natutunan pagkatapos ng nangyari na yon sa amin. Una, ay ang bago ka lumipat sa ibang lugar, mabuting alamin muna kung ito ba ay ligtas na tirahan. Dahil baka mapunta ka rin sa pugad ng mga aswang. Pangalawa, huwag nating sukuan ang ating pamilya hanggat hindi natin nalalaman kung bakit sila nawala sa atin. Panatilihing maging mabuting tao at sa mga hayop. Dahil baka dumating ang isang araw na sila naman ang magbibigay ng tulong sa atin. Hanggang ngayon po, Sir Blair, hindi ko nakakalimutan ang unggoy na tumulong sa amin. Sa katunayan, palagi siyang bumibisita sa amin. Hanggang sa aking mga anak, itinuturo ko sa kanila na palaging maging mabuti sa mga hayop. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana ay kinapulutan po ng aral ng ibang naliligaw ng landas. Nagpapasalamat, Waldo.